E0 error. So ang E0 error, alam natin, communication failure between indoor and outdoor problem. So yun yung lumalabas. So sa E0 error, malawak kasi ang sakop niyan. Kapag may problema tayo sa wiring from indoor papunta doon sa ating main PCB outdoor, so nagpo-produce siya or naglalabas siya ng E0 error. And kung wala siyang inilalabas na output supply galing sa indoor, dahil indoor ang supply nito, so maglalabas pa rin siya ng E0 dahil hindi niya na-i-on or nabubuhay yung outdoor. So kung may problema ka naman doon sa outdoor or walang power ang outdoor unit mo, maglalabas pa rin siya ng E0 error. Kung may problema ka naman sa communication line, katulad doon sa ating board, yung mga photocoupler na dinaanan sa ating board, medyo komplikado na, so maglalabas pa rin siya ng E0 error. And ang problema kasi niyan, kapag ka naglabas ng E0 error, katulad nito, kung naglabas siya ng may power siya, yung kulay green na yan, light indicator yan, masasabi natin may power ang pinaka main PCB or outdoor natin, tapos naglalabas ng E0. Ang problema natin, hindi natin ma-determine kung nanggaling sa indoor unit o indoor board ang ating problema or nanggaling sa outdoor board. So ang signal kasi, kahit tingnan natin yan at magbato ng signal, hindi natin eksaktong mababasa. Katulad nitong ginagawa naming paraan ng troubleshooting na gumamit na tayo ng oscilloscope para ma-determine natin kung nasaan ang mismong problema, kung nasa main PCB ba or nasa indoor unit. Ayan. So makikita nyo yung galaw na yan is yan yung binabatong signal. Ayan. Okay, good day. Yung ipapakita natin video ngayon is E0 error na TCL. So dito marami yung nagtatanong sa atin, kaya ginawa na rin natin ng video. May mga nilabas tayo sa reels, pero naka-shorts video lang, kaya hindi nila naintindihan yung problema ng E0 error. So ang E0 error, yan yung tinatawag natin sa TCL na communication failure between indoor and outdoor. So ibig sabihin nun, yung indoor at saka outdoor is hindi nag-uusap. So bago natin umpisahan yung video, magti-thank you muna ako doon sa nag-sponsor nung bago nating yung tester. Oscilloscope siya. Ayan. Ayan. So, pinadala lang ito dito sa amin kasi ayaw pa nila akong pahintuin. Ayaw pa akong pagretiruhin sa pagti-technician. So, sabi ko, retirado na ako doon sa mga service. Pero sa project, tuloy naman tayo. And gumagawa pa naman tayo. Yung tutorial natin, tuloy-tuloy yun, hindi magre-retire yun. Kahit na pag-aalaga ng aso, i-tutor natin. Ano? Yan. Okay, so papakita ko lang sa inyo. Magagamit naman siya actually itong ganitong gadget. Pero, ayan. So, sobrang thank you. Ayaw ipabanggit yung pangalan, pero thank you sa nagpadala nito. Yun. Okay, ganito siya. Tcharan! Ayun. Pang-check ng signal, pwede siya sa communication. So, tinry ko na din. Hindi lang ako ganun kasanay gumamit nito. Kasi masanay akong gumamit sa diretsahang troubleshooting eh. Yun. Pero, eto kasi pagka gumagamit nito, usually sa signal, pag-trace ng signal, pag-trace ng audio signal, kapag kayong medyo komplikadong problema na. So dito naman, like doon sa aircon, hindi naman siya ganun kagamit. Pero susubukan natin i-gamitin dito. Ayan. So, magti-thank you lang tayo. Ayaw nang ipabanggit ang pangalan. Magti-thank you tayo. Babawi na lang tayo sa ibang bagay. Ano? Yun. Okay. So, kinabit ko na siya. Okay. So, balik tayo. Ang issue natin is ang lagi nating problema, E0 error. Yun. Itong arko Yun. Okay. So, ang brand itong ginagawa natin is TCL. So, yung kaparehas na series model, itong ganitong klaseng board,
is E0 din ang tinutukoy na error. Okay. So, ang sakop kasi ng E0, gawin na natin ito, gawin na natin indoor para madali. Direct to the point na natin. Indoor. So, dito tayo maglalagay ng outdoor. Outdoor. Okay. So, usually, tatlong line lang din yan. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Neutral. Line. Signal. Okay. So, ganyan lang. Sa ganito kasi, ang unit na ito, ang supply, napapansin nyo nasa loob. Ayan. So, indoor supply siya. So, ibig sabihin, dito ang AC input natin. Then, kapag nag-AC input, yan yung magbabato ng supply papunta doon sa outdoor. Ngayon, kung hindi siya nagbato ng supply dito, yung line at saka neutral natin, ang ilalabas na error niyan, E0 pa rin. Kasi, patay yung outdoor natin. Kung ang issue naman natin is defective si outdoor or walang power si outdoor kahit may binabato siyang supply dito, ang ilalabas niyang error, E0 pa rin. So, doon sa inilabas natin noon, etong supply na ito, yung line, dumaan ng relay yan. Dito natin lalagay yung coil. Yun. So, AC input. Then, yung isang paa is papunta doon sa line. Kailangan magsuswitch muna itong relay na ito para magkaroon ng supply ito. So, merong trouble na ang problema mo pala is yung relay. Hindi siya nagsuswitch on dito or defective yung relay mo. So, ang ilalabas niya, ito pa rin, E0 error pa rin. Kung ang supply mo naman sa outdoor, balik tayo sa outdoor, is hindi ano ba tawag dito, consistent, or maaaring nagbabago-bago, or pwedeng tumataas o bumababa, maglalabas pa rin siya ng E0 error. Or kung dead set yung ating outdoor, maglalabas pa rin siya ng E0 error. Kasi, ang nadidetect niya pa rin is communication failure between indoor and outdoor. Dahil, tawag dito, hindi sila nag-uusap, dalawa. Ayun. So, ganun lang ang tawag doon, kasimple yung paliwanag na kailangan natin. So, ang trouble, pwedeng galing sa indoor, pwedeng galing sa outdoor. Then, ang medyo mabigat lang naman na problema dito kapag ang trouble is nanggaling na doon sa sa board mismo, doon sa dinaanan, like photocoupler, resistor, diodes. So, yun yung medyo masalimuot na. So, sa troubleshooting kasi, ang gagawin nyo na lang, tingnan nyo kung may supply itong line neutral, papunta doon sa outdoor. Kung meron, tingnan nyo kung may power yung outdoor, kung nandun ba yung hinahanap yung 5 volts, yung 12 volts, yung 15 volts. So, usually, yan yung requirements na papasok dito. And, syempre, yung supply na 310. Okay. Ito yan. Yung supply na naman dun sa capacitor. Kung meron din yan, usually, baka ang problema is nanggaling na dun sa mga photocoupler. Ayan. So, sa trouble nito na naglabas ng E0, sa pagkaka-check namin, ang problema niya is power supply. Ito. Ayan. Itong section na ito. So, meron pala tayong dalawang klase ng pagkakadesenyo o yung common. Merong supply na tawag dito, nakahiwalay yung papasok dito. Merong magkakasama siya, pumasok siya dito, pumasok din dito. Then, pupunta dito sa ating nakahiwalay na power supply, yung 5, 12, 15. So, kapag wala siyang supply dito, wala ka rin magiging supply dito. Sa, ito drawing na nga lang natin para mas madali na ipakita. Teka, buburahin ko lang Yun. So, antayin na lang natin yung whiteboard. Baka merong magdodonate. May nag-donate ng tester, may nag-sponsor. Yung whiteboard natin, walang nag-sponsor, no? May mag-sponsor ng malaking whiteboard. So, ang power supply kasi natin sa outdoor, ito yung, teka, dito na natin lagay ulit neutral, line. So, pag supply niyan, so usually yan yung dumadaan sa coil, dumaan sa fuse, then,
Usually may naka-jumper na filter capacitor. And then yan na yung diode. Dito na natin lagay positive, negative. Ito yung AC input. Yan dalawang terminal na yan. AC input. Then yan na yung maglalabas ng supply na DC. Ayan. Ito yung positive, ito yung negative. So ito yan, yung design na to. Merong ganyang design na itong power supply na ito na nakahiwalay, dito niya kinukuha ang supply sa dalawa na ito. Kaya pag tinrace nyo yan, kung wala kang supply na pumasok dito, automatic dead set ito lahat. Meron namang gumamit na dito sila kumuha sa line and neutral. Yan, so hindi ito kasama. So ito kasi walang relay na ginamit para doon. Then nakahiwala yung positive negative dito. DC, AC. Ayan. So ito yung maglalabas ng positive negative. Ito pa yung papasok doon sa regulator. Regulated power supply. So ito yan. So pagkaka-design nito, dito niya kinuha. Direkta na. Dumaan siya dito, papunta na dito. Kaya pag nawalan siya ng power, tawag dito, kahit may power kang nakuha dito sa IPM natin, kung defective to, wala yung 12 at saka 15 kasi magkakasama siya. Hindi katulad ng ibang design na gumamit ng relay, naka-isolate ito talaga. So magkakasupply muna ito bago magkaroon ng supply yung papunta ng IPM at saka PFC. So ito, design nito, may supply ng IPM at saka PFC, may supply na rin siya. Magkakasama. Ayan. So kasi direkta na siya dito. Yung, dire-diretso yan. Okay. So sa problema nito, ito direct na natin Yung nakita namin dito, ito yung resistor sa power supply regulator. Nagkakaroon ng loose. Ayan. Kaya ang gagawin ko ngayon, i-resolder ko lang. Pinakita ko lang sa inyo. Kaya ang nilalabas niya is E0 kasi nga intermittent, actually hindi siya E0 minsan gumagana, minsan hindi kasi pag nag-loose ito, nawawala ng power kapag umandar, so ayun, bumabalik na ng normal ulit kapag tumikit. So yun yung napansin ko, kaya nung unang check ko dito, umaandar yung board na ito so hinanga ko lang muna, buhayin ko lang ito saglit. Ito yung power supply nya, ito yung regulator, then ito yung output supply na hinahanap nyo. Ito yung tatlo, yung 5, 12, 15 nandito yan. So yung 310 galing yan dito, o 315 volts. Then ito yung sinasabi ko sa inyo, diretso yan dito sa diode na to. Then ito yung pinaka ginagamit ng capacitor nung nakahiwalay na power supply. Hindi katulad ng ibang design, may hiwalay pang capacitor doon sa power supply na yung 5, 12 at saka 15. Ayan. So ito lang yung nakita namin dito. Medyo maliit, hindi nyo siguro maninag. Ayan, nung nagkaroon ng loose contact dito sa portion na to, kaya namamatay yung power supply. So susubukan ko lang, kasi sinubukan kong idiin siya nung tinotroubleshoot ko, nagkaroon ng supply. So gagawin ko lang, i-resolder. Then kung mag-on na siya ng diretso, yun. Ayan, so okay na siya. Tingnan ko na lang kung may power. So iti-trace din natin yung signal kung ano yung lalabas. Ika-calibrate ko lang ito. So may calibration siya dito. Ito yung panti-trace natin na signal. Yun. Then bubuhayin natin. Ayan, so ka-calibrate lang natin. AC.
So sa pag-trace nyo, usually line and neutral lang din ang titingnan nyo kung meron kayo supply dito. Ayan. Kung may nakakagay supply dyan, ibig sabihin, yung supply ng outdoor, may binabato kayo dito. Kasi sa indoor nang galing yung supply. Nagsuswitch lang siya sa relay. Ayan. Then, meron na itong blinking light. Ayan. Then, hindi na rin siya nagpo-provide o naglalabas ng error. So, para makita natin dito kung madidetect na ng indoor, tanggalin natin yung sensor ulit, dating gawi, doon sa procedure na ginagawa natin. So, ibig sabihin, nagko-communicate yan. Buo ang communication natin. Okay? Balik natin. Yun. E6. Teka, naka E6 pa pala to. Reset na lang natin. Reset na ulit siya. Yan. Okay. Titingnan lang natin kung ano signal yung makukuha natin. Yan. So, calibrated na to. Usually, sabi ko sa inyo, mahirap kasi i-trace to. Kung sa analog, makikita lang natin. Ito, katulad yan, analog muna ang gamitin natin. Kapag pumunta tayo sa DC, ayan, 50 volt setting na lang tayo. Then, neutral and signal. Yan yung galaw ng tester natin. So ito kasi hindi siya talaga eksakto dahil wala naman tayong eksaktong waveform na pwedeng makuha dito dahil ang nakakaalam dyan sa waveform ito usually manufacturer. So hindi rin nga ako sanay gumamit ito. Yan, usually pag nakita natin na gumagalaw niya sa tester, may signal na ibinabato. Yun lang yung pagkakaalam talaga natin. Pero kung hahanapin natin yung mismong kabuuan nito or waveform, mahihirapan pa tayo. Aaralin pa natin ng mas mahaba. I-off ko lang, i-reset ko lang. Yan. Then, ito na ang gagamitin natin ground din. Yung neutral. So, dito na tayo titingin ng signal. Ayan masyadong malaki, no? Paliitin natin. Ayan, halos hindi natin makita kung ano yung binabatong signal. So, ganyan kagulo yan. Ayan. Yung binabato. Horizontal, adjust natin. Yan. I-slow move natin. So, yun lang makikita natin. Actually, medyo mahirap na sa remote pa kasi ito kung babasahin natin yung kung ilang volts yung ibinabato niya. Actually, hindi siya fixed voltage. Kapag nagbato siya ng signal, nagkakaroon ng pagbabago-bago. Depende sa setting natin. Ayan. So, pagka ganito na nakita natin dito sa display, ibig sabihin lang yan is may signal tayo na ibinabato. Pero, titingnan ko pa kung ano yung eksaktong ibinabato niya or ilang volts. Susubukan natin. Ayan. So, pagmasdan niyo yung scoop natin, although hindi pa natin ma-discuss yung eksaktong voltage na nilalabas nito. Dahil nagkakaroon ng pagbabago-bago yan, makikita nyo doon sa volts. Nagbabago yan. And then, antingan nyo na lang muna itong signal na ibinabato. Ayan Meron siya signal sa baba, meron doon sa taas. Ayan So, ibig sabihin yan kasi meron niyang nakahalong AC, may nakahalong DC sa signal niya. Yan. So, medyo mahabang proseso pa to kung ituturo natin. Mahabang discussion pa. Then, susubukan ngayon natin na tanggalin ang communication. Yung outdoor lang. So, i-compare nyo na lang. Tingnan nyo yung signal na nakuha natin dito.
kapag nagko-communicate siya between indoor and outdoor, meron sa baba, meron doon sa taas na signal. Yan. So sa kanan natin ituturo yung pag-check nito kung ilang volts ha. At saka sa pagsisetting. Papakita lang natin. Actually, hindi nyo, kahit turo ko dito, hindi pa rin naman yata may intindihan pa ng ganun kabilis. Ayan, nakakabit na pala. So tatanggalin ko ito. Ito yung communication natin o yung signal. Siyahan ko ha. Ayan. Then, ang signal lang nitong outdoor ang kukunin natin. Yan. So, napansin nyo, yung nagbago yung signal natin. Nakahang to ha. Ang kinuha lang natin yung sa outdoor. So, makikita nyo ito, wala yung nasa taas. Baba lang ang meron. Ayan. Okay. So, ililipat naman natin siya. Ito yung signal naman. Napansin nyo, nasa taas naman siya. Yun. Ayan naman yung galing sa indoor na signal. Ito, yung galing sa outdoor. Ayun, oh. Nasa baba. Ito, mapapansin nyo, nasa taas. Yan. So, magkaiba siya. So, kapag ka nag-usap sila ngayon, ididikit ko na to dito ang signal niya nagpapalitan siya sa taas at saka sa baba. Ayan. Pag tinanggal natin, ayun lang siya. Okay. So, yun lang muna. Paandarin lang natin ito sa unit. So, yung pag-discuss dito sa paggamit ng scope kasi medyo mabusisi ito and usually talagang hindi nyo naman ito magagamit dito. So itong ganito kasi ginagamit namin siya sa pag-trace ng audio dati at saka doon sa paggawa ng video na ginagamit namin na pang-trace. Kasi dapat may susundan kayong pattern dito para makita nyo kung ilang volts, ilan yung signal, ilang hertz yung dumadaloy doon sa signal. So yung pinakita ko sa inyo kung paano lang siya gumagalaw yung signal, kung paano siya nagbabato ng signal, yung from indoor and yung sa outdoor. Okay, so yun lang. I-check na lang natin sa unit kung aandar. Ayan, pero sa ngayon, yung power nito okay na. Yung mismong issue natin sa E0 is outdoor board na may problema sa atin. So solve na tayo doon. So nagkaroon lang siya ng loose contact doon sa mismong unit. Okay, so susubukan namin itong paandarin sa mismong unit. Ayan. So okay na tayo. Ilalabas ko na lang ito. Ano? Okay? Ayos. Ayan. So okay na siya. Maandar na. Bumubomba na yung compressor natin. Ayan. Okay. So nagra-run na yung unit natin. Ito na rin. Maandar din yung fan motor. Parehas. And sinubukan natin i-monitor yung galaw ng compressor. Ayan, so pinabit ko dun sa UVW connection, then naka-ground na siya, negative. So ito yung signal na nakukuha, yung lumalabas. So hindi siya naka-fix o naka-steady. Tingnan nyo yung hertz, so yun kilohertz na babago-bago, gumagalaw, pati yung volts. Yan. So hindi siya naka-fix. So okay na ta. Hindi lang talaga natin makuha ng eksakto yung output nito. So maandar na naman yung compressor nito.